Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for December 2025. Ayan. Ito ay part 1 lang. Meron pang part 2, part 3. So part 2 is about focused on your love life. Love life. sa inyong money, career, finances. And part 3 is about love life. So kung interesado kayo, tune in para hindi nyo ma-miss out yung ating reading for your kaperahan and inyong buhay pag-ibig. Paalala lang, reading na to ay general reading. Sa maaari kayo makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Okay. Aquarius. Aquarius, my dear. Aquarius. Ano ang energies for you December 2025? The Two of Swords. May pagpipilian, major decision. Ito yung time na kailangan mong mag-decide kung ano talaga yung sinasabi ng instinct mo. Oo. Minsan kasi, yes, we become logical, but there are times na nagiging bias kasi tayo. So, use your instinct, your intuition in this decision making. Lalo na kung ito may kinalaman sa pera, sa work, sa career mo, sa bahay. Parang kasing meron kang ayaw i-let go. So, pwedeng ikaw ay magbebenta ng gamit, bahay, sasakyan, lupa, na nahihirapan kang i-let go, pero alam mo sa sarili mo kailangan mong gawin. Don't worry kasi this will also open new opportunities para sa'yo. Okay? You have the 10 of Wands. Maaari kasing marami ka ngayong responsibilities. Maraming kailangang asikasuhin, maraming kailangang gawin, maraming responsibilidad. Oo. You have the Hermit. So ngayon, nagkakaroon ka ng self-reflection. You are, talking to yourself in a way na parang ina-analyze mo kung ano ba yung best for you. May mga iniiwasan ka rin na tao rito Umiiwas ka sa mga tao na hindi maganda ang kanilang impluwensya sa'yo. So, pwedeng medyo challenging for you, Aquarius, ang December. Pero ano kasi siya, transitional period or transformational period sa'yo na may pagbabago. Itong para kang naglalakbay na galing ka sa ibang lugar, papunta doon sa ibang lugar. So yung proseso na yon, yun yung December for you, yung travel na yon. Okay? So next year, meron kang something new na may explore mo. Can be a new job, new career, new life, new environment na nakasalalay yan sa decision mo, sa mga gagawin mo ngayong December. Okay, what is the Two of Swords? The Two of Pentacles, sa pera talaga to. May pinagpipilian ka, or career, no? Na alin ba, ililet go ko na ba to? Ipupurso ko na ba to? Pwede kasi itong tatrabaho sa abroad or pag-alis sa career path, shift kasi to. Maaring meron kang shift ng career, shift ng source of income. Oo. So, ang dito, kailangan maging practical, tsaka pagsamahin mo yung practicality, tsaka yung instinct mo, yung intuition, sinasabi ng intuition mo. What is the Four of Pentacles? The Sun, The Sun is about good news, happiness, clarity. So, huwag ka mag-alala, anything related to your money, your finances, your resources, your home life, family life, mapagdidesisyon mo, nabubulol ako, mapagdidesisyonan mo to ng tama. Okay? Ayan, meron ditong clarity. Number 19, maaring very significant tong number na to kasi napansin ko talaga siya dito. Oo. So, 19 is number 1 sa numerology. Number 1 is a new beginning. Okay? So, I see this as a new job or a new career or bagong bahay sa inyo. Okay? What is the Wheel of Fortune? Wow! O, diba? Sabi na sa inyo eh. Hindi kayo nakikinig sa akin. Sabi na sa inyo, magiging successful to.
yung transformation na period na to, pwede kasi yung first half ng December parang, alam mo yung nahihirapan ka dahil may nagbabago. Pero alam nyo, itong pagbabago na to, para sa kabutihan nyo to eh. Kasi dinadala kayo kung saan kayo mas magiging successful. So kung may mga nagsasarang oportunidad para sa'yo, meron namang magbubukas na bago na kung saan doon ka mas masa-celebrate, doon ka mas makakapag-achieve ng mas maraming bagay, no, na ginugusto mo talagang makuha. What is the Ten of Wands? The Devil, naku. Yung iba sa inyo, meron kayong mga unhealthy habits na you have to let go of. Yan yung nagpapabigat sa inyo. Okay? Alam nyo na yan kung ano yung mga unhealthy habits na yan. Pwedeng ito ay bisyo. Anything na sobra, hindi nakakabuti, i-let go mo na. Focus on your health. Remove the toxic energies. Kung meron mang mga tao na nagpapabuhat lagi sa inyo, nagpapabuhat, yung mga makakapal ang mukha, na hindi nyo naman talaga sila responsibilidad, lahat na lang inasa sa inyo. Cut ties with them, no? Maaring magka-cut ties ka. Ikaw yung magde-decide yan, syempre. Kasi nagiging codependent sila sa'yo at sila yung, kumbaga, ikaw yung nahihirapan dahil buhat-buhat mo sila. Nare-realize mo yan. Marirealize mo yan ngayong December. Kaya nga yung iba sa inyo lalayo, pupunta sa ibang lugar, iiwas, kasi gusto nyo makapag-focus kayo sa sarili nyo. Oh, Five of Pentacles, the Hermit. Oh. Five of Pentacles is like challenges sa resources mo. Alam mo na meron kang kailangang basagin, meron kang kailangang i-let go. Parang ano, meron ka titiisin dito eh. Oo. Titiisin mo kasi alam mo na hanggat hinahayaan mo sila, hindi rin naman yun nakakatulong sa kanila kasi hindi sila nagiging independent. Mahirap magkaroon ng tao sa buhay mo na 100% dependent sa'yo or laging dumidepende sa'yo. Let's face it, may mga maliliit na bata, babies, exempted naman sila. Pero yung may mga kakayanan na sa sarili nila na kaya naman nilang supportahin yung sarili nila pero nakadepende pa rin sa inyo. Di ba nakaka-stress yun? Kasi dagdag bigat sa buhay mo yun na imbis na sarili mo iintindihin mo or ibang mga importante mong mga responsibilidad, iniintindi mo sila. And the more na hinahayaan mo yun na gawin nila yan sa'yo, hindi sila natututo. So, yung iba sa inyo, you are finally realizing that. Okay? Meron ditong pa-suspense, excitement. No? Something exciting is going to happen. Unexpected. I see a message or communication with someone na magpapa-excite sa'yo. I don't know who this person is. Pwedeng good news na darating. 'Di ba? Ito yung powerless, feeling helpless, paralyzed, may temptation. Kaya nga merong kang ika-cut off or tatanggalin sa buhay mo na pabigat. Literal na pabigat. Alam niyo, the moment na gawin niyo yan, darating na yung prosperity, yung abundance. Kasi sila yung mismo yung blockage eh. Sila mismo yung nagbibigay ng nega energy sa buhay mo. Kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na harapin, yung mga kailangan mong harapin sa buhay. That is your challenge ngayong December, to believe in yourself. Diba? Something exciting yung inspiration mo ngayong December. Maaring mas magiging very creative ka, may mga ideas ka ngayon, na yan yung pagkukunan mo ng motivation mo. Oh my God. Congratulations. May abundance. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Meron namang abundance talaga. Kaya lang kailangan mo lang talagang magbawas ng mga unnecessary things. Pwede rin kasi tong hindi hindi mga nakaasa sa'yo. Pwedeng may mga unhealthy habits ka. Alam mo naman na nakakasira yan sa kalusugan mo or sa finances mo. Tigilan mo na yun. Oo. Para mas makapag-attract ka ng abundance sa buhay mo. 'Di ba? Garden,
something lovely will grow from this. See, yung new beginnings, yung new project, yung new inspiration mo, ito ay magbubunga. Okay? Something lovely, anything lovely sa buhay mo, magugustuhan mo to. This can be a new job, a new career na sisimulan mo, nabibigyan mo yung focus mo, yung attention mo, or even a relationship na talagang aalagaan mo. So lahat naman talaga ng inaalagaan, maganda yung nagiging resulta at kinalalabasan, 'di ba? Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.